Ang tunog ng ringtone na mula sa cellphone ko ay parang martilyong humahampas sa aking tainga. Mas masakit pa sa puyat na dulot ng magdamag na pagtatype ng report. 5,000 piso. Yun ang laman ng text message na nagpataas ng balahibo ko. 5,000 piso na kailangan kong bayaran bukas o kung hindi, mapipilitan akong humiram muli at doon nagsisimula ang siklo ng pagkakautang na parang higanteng ahas na humihigpit sa leeg ko. Ara, tapos ka na ba sa report mo para kay Sir Mendez? Tanong ni Joanne, kasamahan ko sa trabaho, na parang hindi man lang napapansin ang panginginig ng kamay ko. Tipikal na araw sa Creative Solutions Inc. Isang kumpanya na tunog mayaman at matatag, pero para sa akin isa lang itong gilingan ng pag-asa. Kailangan kong manatili rito. Ito lang ang pag-asa ko. Habang nagtatype ako, biglang may tumawag. Si Bea. Si Beatrice Garcia, ang matalik kong kaibigan, ang tipo ng babae na ipinanganak sa sutla at pinakain ng ginto. Kakaiba kami. Ako, isang breadwinner na halos abutin ang dulo ng buwan. Siya, isang dalagang mayaman na pilit kinakasal sa taong hindi niya mahal. Ara, tulungan mo ako, please! Ang boses ni Bea sa kabilang linya ay parang boses ng taong nalulunod. Ano na naman bang problema, Bea? Pinag-awayan niyo na naman ba ng nanay mo ang arranged marriage mo? Mas malala pa, Ara. Sinabi niya, kung hindi ako pupunta sa blind date ko mamaya, ipapawalang bisa niya ang trust fund ko at ipapakasal niya ako sa isang lolo. Please, ikaw na lang ang pumunta. Alam kong ikaw lang ang makakatulong sa akin. Napakunot ang noo ko. Ako? Pia, seryoso ka ba? Alam mo naman ang sitwasyon ko. Alam ko, Ara, alam ko. Pero please, gawin mo naman itong kapalit ng lahat ng tulong ko sa iyo noon. Kahit ngayong gabi lang, pagtakpan mo ako. Ang pangalan niya ay Trent. Trent Mendez. Sinabi ng nanay ko na medyo makalumang tao siya, gusto niya ang tahimik at tradisyonal. Kaya kailangan mo siyang gawing mainip, Ara. Gawin mong ma-turn off siya sa iyo para hindi na niya ako lapitan pa. Please? Ara, napabuntong hininga ako. Ito na siguro ang karmang dulot ng pagtanggap sa tulong ni Bea noon. Hindi ko na mabilang kung ilang beses na rin niya akong pinahiram ng pera noong panahong nagkasakit ang nanay ko. Isa pa, kailangan ko rin ang pabor na ito. May utang ako sa kanya. Sige na nga, anong oras at saan? Napangiwi ako habang sinasabi iyon. Ang ideya ng pagpapanggap na isang demonyita para sirain ang blind date ng kaibigan ko ay kakaiba. Ngayong gabi, hindi ako si Ara Mina Santiago, ang mahiyain at seryosong empleyado. Ngayong gabi, ako si Beatrice Garcia, ang bratty at pasaway na dalaga na gagawin ang lahat para lang makawala sa isang arranged marriage. Ang restaurant ay pangmayaman. Halos hindi ako makahinga sa presyo ng menu. Hindi ko na lang inisip, kailangan kong sirain ang date na ito. Kailangan kong gawin ang papel ko. Nakita ko ang isang lalaki na nakaupo sa sulok, nakatalikod, matangkad, malaki ang pangangatawan, at halatang formal ang suot. Ito na siguro Trent Mendez, ang lalaking pinili ng nanay ni Bea na halos ipareho sa isang lolo. Lumapit ako. Ikaw ba si Trent? Tanong ko na may kaunting pagkairita sa boses. Dahan-dahan siyang lumingon. At nang magtama ang aming mga mata, naramdaman ko ang paglamig ng dugo sa aking mga aga, mga ugat. Ang mga mata niya, ang matatalim na tingin, ang pamilyar na nakakakilabot na mukha. Hindi ito si Trent Mendez na makaluma.
Ito ay si Kian Alexander Mendez, ang CEO ng Creative Solutions Inc., ang boss ko. Ang lalaking nakita ko sa mga litrato sa opisina, ang taong kinatatakutan ng lahat dahil sa kanyang seryoso at malamig na ugali. Ang taong akala ko ay halos hindi nakakapansin sa akin. Naramdaman ko ang biglang pagbilis ng tibok ng puso ko, hindi dahil sa kaba ng pagkilala sa isang date, kundi sa matinding takot at kahihiyan. Ang lahat ng pinaghandaan ko, ang lahat ng pagsisikap kong gawing turn off, ang lalaking ito ay parang bumalik sa akin ng sabay-sabay. Ngayon, paano ako makakaalis dito nang hindi siya nakakahalata? O mas masahol pa, paano ako magpapanggap na hindi ko siya kilala habang alam kong alam niyang alam ko siya? Napalunok ako. Ang mga kaganapan ay parang isang slow motion na eksena sa pelikula. Ang aking boss nakaupo sa harap ko at ako nagpapanggap na kasintahan niya. Miss Garcia, tanong niya, ang kanyang boses ay malalim at kalmado, ngunit may kakaibang kinang sa kanyang mga mata na parang may alam siya na hindi ko alam. Hindi ako makasagot. Pakiramdam ko, lulubog ako sa kinauupuan ko. Ang lahat ng pag-asa kong makatakas ay biglang naglaho na parang bula. Ito na. Ang simula ng katapusan ng aking trabaho. Hindi ko mapigilan ang mapangiti habang nakatingin ako sa kanya. Ang mga mata niya ay nalalaki, ang bibig niya ay bahagyang nakabukas, at ang panginginig ng kamay niya habang hawak ang menu ay halatang halata. Kilala ko siya, si Aramina Santiago, ang isa sa mga tahimik na empleyado sa marketing department. Ang babaeng laging nakayuko kapag naglalakad sa hallway at halos hindi man lang nagtatangkad na tingnan ako. Pero ngayon nakaupo siya sa harapan ko, nagpapanggap na si Beatrice Garcia at ang pagtatago niya ay parehong nakakatawa at nakakaintriga. Naramdaman ko ang pagka-amuse. Hindi siya ang tipo ng babae na karaniwan kong nakikita sa mga blind date. Hindi siya ang mga tipo na pilit na nagpapakyut o nagkukunwari na interesado sa aking pera at posisyon. Siya ay kakaiba. Miss Garcia, tanong ko ulit, sinadyang pahabain ang katahimikan para lalo siyang kabahan. Ang ekspresyon niya ay priceless. Ah, ah, opo. Ako nga po, anong sagot niya. Halatang pilit na pinatitigas ang boses, pero halatang halata pa rin ang kaba. Kakayo po ba si Trent? Nagkunwari akong nag-iisip, bahagyang napangisi. Trent, yan ang ipinapatawag sa akin ng aking tiya. Pero mas gusto kong tawagin ako ng pangalan ko. Kian, Kian Mendez. Kitang-kita ko ang paglunok niya. Ang kanyang mga mata ay nag-iisip, naghahanap ng paraan para makatakas. Pero hindi ko siya hahayaan. Sa wakas, may nakita akong kakaiba. Sir, Kian, nauutal niyang sabi. Gusto ko lang pong sabihin na hindi po ako ang tipo ng babaeng hinahanap niyo. Prangka po ako. Hindi po ako marunong magluto. Mahilig po ako sa bars. At, at medyo maingay po ako. Pilit niyang sinisira ang sarili niya na parang gusto niyang tumakbo palayo, pero sa bawat salita niya, lalo akong nagiging interesado. Ang kanyang desperation para ma-turn off ako ay nakakatuwa. Talaga? Tanong ko na may bahid ng pagdududa. Base sa resume mo sa Creative Solutions, mukha ka namang masipag at tahimik at mukhang masarap magluto. Halos atakihin siya sa sinabi ko. Alam niyo po, ang
Ibig kong sabihin, hindi po ako ang Beatrice na iyon. Iba po ako sa kanya. Hindi ko napigilan ang tumawa ng mahina. Ang tawa na bihira kong ilabas sa opisina. Ito ang unang pagkakataon na may nakapagpatawa sa akin sa loob ng mahabang panahon. "Huwag mo nang itanggi, Aramina Santiago," sabi ko. Ang aking boses ay seryoso na ngayon. Ang tawa ko ay nawala at pinalitan ng determinasyon. "Kilala kita at alam kong nagpapanggap ka." Ang kanyang mukha ay namutla. Nawala ang kanyang pilit na pagpapanggap. Bumalik siya sa pagiging ang tahimik na empleyado. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Paano? Paano niyo po nalaman? Bulong niya, halos hindi marinig. "May mga koneksyon ako, Miss Santiago. At sa mundo ko, ang bawat detalye ay mahalaga," sagot ko. "Ngayon, bakit ka nagpapanggap na si Beatrice?" Napayuko siya. At sa sandaling iyon, nakita ko ang vulnerability niya, ang takot, ang pag-aalala, ang lahat ng emosyon na pilit niyang tinatago. "Para lang po matulungan si Bea," sagot niya, ang boses niya ay bahagyang nanginginig. Ayaw po niyang mapilitang magpakasal. At, at kailangan ko po ng trabaho ko, sir. Nakita ko ang pagkadesperado sa kanyang mga mata. At sa sandaling iyon, isang ideya ang nabuo sa isip ko. "Kailangan mo ng trabaho, Ara?" tanong ko. "Kung gayon, mayroon akong mas magandang alok para sa iyo. Isang trabaho na magbibigay sa iyo ng mas mataas na sweldo, mas maraming benepisyo at job security." Nagtaas siya ng tingin, may pagdududa sa kanyang mga mata. "Ano po iyon, sir?" "Maging ang aking kasintahan, ang aking fake fiancé." Nakita ko ang pagka-shock sa mukha niya. "Ano po? Sir, hindi po ito biro." "Hindi ako nagbibiro, Ara. Kailangan ko ng isang kasintahan. Isang babaeng magiging panangga ko laban sa mga panggigipit ng aking pamilya, lalo na ng aking tiyo, si Don Ricardo Mendez." Paliwanag ko. Siya ang nag-ayos ng mga blind date na ito para sa akin, para makahanap ako ng asawang magpapalakas sa kanyang posisyon sa kumpanya. At ayaw ko iyon. Napakunot ang noo niya. "Pero bakit ako?" "Dahil kakaiba ka, Ara. Hindi ka tulad ng ibang babae na nakikilala ko. Hindi ka nagpapanggap. At kailangan ko ng isang taong hindi madaling manipulahin," sabi ko. "Gagamitin mo ang pangalan ni Bea at magpapanggap ka bilang siya. Sasamahan mo ako sa mga events ng pamilya at susundin mo ang lahat ng sasabihin ko. Kapalit nito, bibigyan kita ng magandang sweldo at sisiguraduhin kong hindi ka mawawalan ng trabaho." Nakita ko ang pag-aalangan sa mukha niya. Alam kong mahirap ang desisyon na ito, pero alam ko rin na kailangan niya ako tulad ng pangangailangan ko sa kanya. "At kung hindi po ako pumayag?" tanong niya, may hamon sa kanyang boses. Naglakad ako palapit sa kanya at bahagyang yumuko. Ang aking boses ay nagiging mas malamig. "Kung hindi ka papayag, Ara, sisiguraduhin kong malalaman ng lahat ang pagpapanggap mo at mawawalan ka ng trabaho. Ang lahat ng connections mo ay mawawala. Mawawala ang lahat ng pinaghirapan mo." Nakita ko ang takot sa kanyang mga mata. Alam kong tama ang hinala ko. Mayroong malaking gulo sa buhay niya na pilit niyang tinatago. "Ano sa tingin mo, Ara? Kailangan natin ang isa't isa." Hindi siya sumagot. Ngunit ang kanyang tingin ay bumaba sa lamesa at pagkatapos ay bumalik sa akin na puno ng pagkadesperado. "Sige po, Sir Kian," bulong niya. Payag po ako.
Napangiti ako. Hindi ito ang simula ng pag-ibig. Ito ay isang kontrata, isang transaksyon. Ngunit sa loob ko, mayroong kakaibang pakiramdam ng tagumpay. Mabuti, sabi ko. Magsimula tayo bukas at tawagin mo akong Kian. Hindi, sir. Sa ngayon, tayo ay magiging engaged. Ngayon, umorder ka na. Anuman ang gusto mo, ako ang magbabayad. Kinuha ko ang kanyang kamay at nakita ko ang panginginig niya. Isinuot ko ang isang promise ring na nakita ko sa aking bulsa. Isang singsing na dapat ay ibibigay ko kay Bea. Ngayon, ito ay sa kanya. Tandaan mo, Ara, sabi ko, ang aking boses ay malalim. Ngayon, ikaw na ang aking kasintahan, ang aking peke, ngunit napakahalagang nobya. Ang init ng singsing sa daliri ko ay parang nagbabagang posporo. Hindi ito ginto o diamante, kundi pilak lang na may maliit na bato, pero ang bigat ng ibig sabihin nito ay halos hindi ko na kayang dalhin. Ako si Ara Mina Santiago, isang empleyado na may utang na 5,000 piso. Ngayon, ako si Beatrice Garcia, ang fake fiancé ng CEO ko. Bawat araw sa opisina, pilit kong pinaghihiwalay ang dalawang persona. Sa umaga, ako ang tahimik na si Ara. Sa gabi, ako ang nagpapanggap na si Bea, nakasakay sa mamahaling kotse ni Kian, pumupunta sa mga events na puno ng mga taong mayayaman at pilit na nakangiti. Ang buhay ko ay naging isang malaking dula-dulaan at ako ang bida sa isang kwento na hindi ko naman gusto. Isang gabi, ipinapunta ako ni Kian sa kanilang mansyon para raw ipakilala ako sa kanyang lola. Hindi ko alam kung bakit, pero narinig ko ang takot sa boses niya nang banggitin niya ang pangalan ng lola niya. Ang mansyon ay napakalaki, parang isang museum na punong-puno ng mga lumang kagamitan at painting. Hindi ako sanay sa ganito. Ang bahay namin ay halos kasya lang sa aming apat. Nang makapasok kami, isang matandang babae ang lumapit sa amin. Matangkad siya, elegante, at ang kanyang mga mata ay matatalas na parang kayang basahin ang buong pagkatao mo. Lola Elena Mendez, ang matriarch ng pamilya. Iha, ikaw pala si Beatrice, sabi niya. Ang kanyang boses ay malumanay ngunit may awtoridad. Napabalita sa akin ni Kian na nagkita na kayo at mukhang masaya siya sa iyo. Napatingin ako kay Kian na nakatayo sa tabi ko at nakita ko ang bahagyang panginginig niya. Hindi ko maintindihan bakit siya natatakot sa sarili niyang lola. Magandang gabi po, Lola Elena, sabi ko, pilit na ngumingiti. Ako po si Beatrice. Pinagmasdan ako ni Lola Elena ng matagal na parang sinusuri ang bawat detalye ng aking muka. Naramdaman ko ang pagkailang. Pakiramdam ko, alam niya ang lahat. May kakaiba sa iyo, Ija, sabi niya. Hindi katulad ng ibang babaeng dinala rito ni Kian, meron kang kakaibang init. Napalunok ako. Gusto kong sabihin sa kanya na nagkakamali siya, na isa lang akong ordinaryong babae na nagpapanggap. Pero hindi ko magawa. Habang kumakain kami ng hapunan, hindi ko mapigilan ang mapansin ang kakaibang atmosphere sa mesa. Tahimik si Kian at ang bawat salita niya ay maingat na pinipili. Si Lola Elena naman ay laging nakangiti. Ngunit ang kanyang mga mata ay laging nasa amin na parang may binabasa siya sa aming bawat kilos. Alam mo, Beatrice, sabi ni Lola Elena, si Kian ay isang mahusay na lalaki pero napakaseryoso niya. Kailangan niya ng isang taong magpapasaya sa kanya. Isang taong magpapakita sa kanya na mayroon pang pag-asa at pagmamahal sa mundo.
Napakunot ang noo ko, pag-asa at pagmamahal. Sa taong ito na parang yelo ang puso sa gitna ng hapunan. Isang kamag-anak ni Kian, isang babae na halos kasing edad ni Bea, ang lumapit sa amin. Narinig ko na ikaw ang fiancé ni Kian, Bea. Sabi niya na may bahid ng pagkainggit. Sana lang ay hindi mo siya saktan tulad ng ginawa ng ina niya. Biglang nagbago ang mukha ni Kian. Ang kanyang mga mata ay naging matatalim at ang kanyang kamao ay halos maging bato. Naramdaman ko ang tensyon sa hangin. Wala kang karapatan na magsalita ng ganyan sa harap niya, Clarice. Sabi ni Kian, ang kanyang boses ay malamig at puno ng babala. Napangiti si Clarice pero ang kanyang mga mata ay puno ng pagkaasar. Bakit? Totoo naman, di ba? Ang nanay niya ay iniwan siya. At ang tatay niya ay namatay dahil sa sobrang kalungkutan. Kaya sana lang hindi ka tulad niya. Nagulat ako sa narinig ko. Iniwan ng ina, namatay ang ama. Kaya pala ganoon siya ka-cold. Kaya pala ganoon siya ka-guarded. Bago pa man makasagot si Kian, tumayo si Lola Elena. Tama na, Clarice, sabi niya. Ang kanyang boses ay matigas. Hindi nararapat ang ganyang usapan sa hapagkainan. At lalo na sa harapan ng ating bisita. Umalis si Clarice na nakasimangot. At sa sandaling iyon, nakita ko ang lungkot sa mga mata ni Kian. Pagkatapos ng hapunan, habang naghihintay kami kay Kian na kunin ang kotse, lumapit sa akin si Lola Elena. Iha, sabi niya, at inabot sa akin ang isang maliit na kwintas na may pendant na parang puso. Ito ay para sa iyo, isang regalo. Ang puso ay simbolo ng pag-ibig. At naniniwala akong mayroon kang malaking pag-ibig sa iyong puso. Huwag kang matakot na ipakita iyon. Napakunot ang noo ko. Pero Lola Elena, hindi po ako karapat-dapat. Shh! Putol niya. Ang tunay na pag-ibig ay hindi pinipili base sa estado sa buhay. Ito ay pinipili base sa kung ano ang nasa puso ng isang tao. At nakikita ko iyon sa iyo, Ara. Naramdaman ko ang biglang pag-init ng aking mga mata. Alam niyang hindi ako si Bea. Kaya huwag kang matakot, Ija. Kung mayroon kang kailangan, lumapit ka lang sa akin. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin. Nagpasalamat na lang ako sa kanya. Nang makasakay kami sa kotse, tahimik lang si Kian. Ang kanyang muka ay seryoso at ang kanyang mga mata ay nakatingin lang sa kalsada. Sir Kian, sabi ko, pasensya na po sa nangyari kanina. Hindi ko po alam na ganoon ang aumang. Wala kang kasalanan, Ara, putol niya. Ganoon talaga ang pamilya namin. Puno ng mga taong mapanghusga at mapagkunwari. Yung nanay niyo po, wag mo nang itanong, sabi niya. Ang kanyang boses ay malamig. Mas mabuti kung hindi mo alam, ang nakaraan ay dapat kalimutan. Hindi na ako nagsalita, pero sa loob ko, hindi ko makakalimutan ang nakita ko. Ang lungkot sa mga mata ni Kian, ang sakit na pilit niyang tinatago, at ang kakaibang init na naramdaman ko sa presensya ni Lola Elena. Habang nagmamaneho siya, napansin ko ang cellphone ni Kian na nagring. Isang tawag mula sa Don Ricardo. Narinig ko ang bahagyang pagtaas ng boses ni Kian at ang kanyang mga salita ay puno ng pagkagalit. Huwag mong subukang galawin ang mga tao ko, Tio, kung hindi, pagsisisihan mo. Naramdaman ko ang paglamig ng aking mga kamay. Ano ang ibig niyang sabihin sa mga tao ko? At sino si Don Ricardo? Parang isang web ng mga sikreto
ang pilit na humihila sa akin at hindi ko alam kung paano ako makakaalis dito. Hindi ko maalis sa isip ko ang sinabi ni Lola Elena. May kakaiba sa iyo, Ija. Hindi ka tulad ng ibang babaeng dinala rito ni Kian. Mayroon kang kakaibang init. Init. Iyan ang huling bagay na inaasahan kong maramdaman mula sa isang taong tulad ni Ara. Ang kanyang pagpapanggap na bastos at walang pakialam ay pilit. Alam ko iyon. Sa ilalim ng maskara ng pagka-desperado, mayroon akong nakikitang kakaiba sa kanya. Isang bagay na hindi ko pa nakita sa iba. Pagkatapos ng gabi sa mansyon, lalo akong naging mapagmasid kay Ara. Nakita ko kung paano siya nagtatrabaho nang halos lumabas ang litid niya, kung paano siya nagtitipid sa pagkain, at kung paano siya nagmamadali pauwi pagkatapos ng oras. Hindi siya ang tipo ng babae na manggagaling sa isang mayamang pamilya. Hindi siya si Beatrice. Siya si Ara. Ang mga tawag mula kay Don Ricardo ay lalong nagiging madalas. Ang bawat salita niya ay puno ng banta tungkol sa pagkuha niya sa kumpanya at tungkol sa bagong kasintahan ko. Alam kong hindi niya ako titigilan at alam kong gagamitin niya ang lahat ng paraan pati na ang paggamit kay Ara. Isang hapon, nakita ko si Ara na nakaupo sa kanyang desk nakatulala at ang kanyang mga mata ay halos lumabas sa puyat. Narinig ko ang usapan ng dalawang empleyado sa malapit tungkol sa nakakaawang si Ara na laging nag-o-overtime para lang makabayad sa utang. Naramdaman ko ang kakaibang kirot sa aking dibdib, ang lungkot. Ang vulnerability niya ay parang sumalamin sa aking sarili. Dahil sa kabila ng lahat ng pera at kapangyarihan ko, mayroon din akong malaking lungkot at vulnerability na pilit kong tinatago. Ara, sabi ko, ang aking boses ay mas malumanay kaysa sa karaniwan. Yes, halika, sumama ka sa akin. Nagulat siya. Saan po, Sir Kian? Wala kang pakialam. Basta sumama ka, sagot ko. Dinala ko siya sa isang lugar na madalas kong puntahan kapag kailangan kong mag-isip. Isang parke na tahimik, may malaking puno ng mangga at may overlooking view ng city lights. Tahimik lang siya habang nakaupo kami sa ilalim ng puno. Ang hangin ay malamig at ang mga ilaw ng syudad ay parang mga bituin sa lupa. Alam mo, Ara, simula ko, hindi ko inakala na mayroon pa akong matututunan sa buhay. Akala ko, alam ko na ang lahat, napakunot ang noo niya. Ano po ang ibig ninyong sabihin, Sir Kian? Ang ibig kong sabihin, ang akala ko, lahat ng tao ay may masamang intensyon. Sabi ko, ang aking mga mata ay nakatingin sa malayo. Ang akala ko, ang pag-ibig ay isang kahinaan, na ang pamilya ay isang burden. Naramdaman ko ang bahagyang panginginig ng aking kamay. Ito ang unang pagkakataon na ibinahagi ko ang ganitong klaseng emosyon sa isang tao bukod kay Lola Elena. Ang nanay ko, patuloy ko, ang aking boses ay halos pabulong. Iniwan niya kami noong bata pa ako. Pinili niya ang ibang lalaki. Ang akala ko wala siyang pakialam sa akin. At ang aking ama, namatay siya sa sakit sa puso. Hindi nagtagal pagkatapos. Pakiramdam ko, iniwan din niya ako. Naramdaman ko ang bigat sa aking dibdib. Ang sakit na matagal kong itinago ay parang biglang lumabas. Kaya mula noon, sabi ko, ipinangako ko sa sarili ko na hindi na ako magtitiwala, hindi ako magmamahal. Dahil ang pag-ibig ay laging nagdudulot ng sakit. Tahimik lang si Ara. Hindi siya nagsalita, hindi siya nagtanong.
Hinayaan niya lang akong magsalita at sa sandaling iyon, naramdaman ko ang kakaibang kapayapaan. Pero ikaw, Ara, sabi ko, at lumingon ako sa kanya. Kakaiba ka. Kahit gaano ka kadesperado, hindi mo pa rin nakakalimutan ang mga tao sa paligid mo. Tinutulungan mo ang kaibigan mo. Kinakaya mo ang lahat para sa pamilya mo. Hindi po madali, Sir Kian. Sagot niya, ang kanyang boses ay malungkot. Minsan gusto ko na lang sumuko. Pero hindi ka sumusuko, sabi ko at hinawakan ko ang kamay niya. Iyan ang nagpapabago sa iyo. Iyan ang nagpapahalaga sa iyo. Naramdaman ko ang pagkailang niya. Pero hindi niya inalis ang kamay niya. Alam mo ba kung bakit ko ginagawa ang lahat ng ito, Sir Kian? Tanong niya, ang kanyang mga mata ay nakatingin sa akin. Dahil sa pamilya ko, ang nanay ko may sakit sa puso. Ang kapatid ko nag-aaral sa kolehiyo. Ako lang ang bumubuhay sa kanila. Kaya kailangan ko ang trabaho ko. Kailangan ko ang pera. Naintindihan ko. Ang kanyang dahilan ay tulad ng sa akin. Protektahan ang pamilya. Hindi ka nag-iisa, Ara, sabi ko. Ganoon din ako. Pinoprotektahan ko ang kumpanya. Pinoprotektahan ko ang legacy ng aking ama. At sa sandaling iyon, naramdaman ko ang kakaibang koneksyon sa pagitan namin. Hindi ito ang koneksyon ng boss at empleyado. Hindi ito ang koneksyon ng fake fiancé. Ito ay isang koneksyon ng 2 taong parehong nasaktan, parehong naghahanap ng pag-asa. Kaya huwag kang matakot, Ara. Sabi ko, hindi kita pababayaan. Hindi kita hahayaan na masaktan. Lumingon siya sa akin at nakita ko ang bahagyang pagkabigla sa kanyang mga mata. Ngunit sa ilalim ng pagkabigla, mayroon akong nakitang kakaiba. Isang maliit na kislap ng pag-asa. Ang init ng kamay ni Kian ay nanatili sa aking palad matapos ang aming pag-uusap sa parke. Ang mga salita niya, hindi kita pababayaan, ay umalingaw-ngaw sa isip ko. Hindi ko inakala na ang isang Kian Mendez ay kayang maging ganito ka-vulnerable. Ang akala ko, puro yelo ang kanyang puso. Pero nakita ko ang sugat sa kanyang kaluluwa at sa hindi inaasahang pagkakataon, naramdaman ko ang kakaibang pagmamalasakit. Subalit, ang kapayapaan na iyon ay panandalian lamang. Kinabukasan, pagpasok ko pa lang sa Creative Solutions Inc., naramdaman ko na ang kakaibang tingin ng mga kasamahan ko. Ang mga bulungan ay parang mga kutsilyong tumatagos sa aking likod. Alam mo ba, may lumabas na naman daw na tsismis tungkol kay Sir Kian at sa fake fiancé niya, bulong ni Marga, sa katabi niyang si Ben. At mukhang totoo ang sinasabi ng iba na ginagamit lang daw ni Kian ang babae para sa pera. Naramdaman ko ang paglamig ng aking dugo. Pera? Sino ang nagsasabi niyan? Nang buksan ko ang cellphone ko, bumulaga sa akin ang isang tabloid na may malaking headline. CEO Mendez, ginagamit ang bagong kasintahan bilang panangga sa kumpanya. Ang babae, dating palamunin, ngayon ay ginagamit para sa pera. Kasama ang isang malaking litrato ko, nakuha noong blind date, kasama ang isang caption na puno ng mali siya. Nagmula ito sa anonymous source. Pero alam kong isa lang ang may kakayahang gawin ito. Si Don Ricardo Mendez. Nanginginig ang mga kamay ko. Hindi lang ako ang apektado. Ang pamilya ko, ang pangalan ko, lahat ay madadamay. Paano kung malaman ng nanay ko? Lalo siyang mag-aalala. Nang araw na iyon, tila lahat ng tao sa opisina ay umiiwas sa akin.
o kaya naman ay tinitingnan ako na may halo-halong pagkaawa at pagkainggit. Naramdaman ko ang pagkainsulto. Isang linggo pagkatapos, nagkaroon ng malaking gala event ang kumpanya. Isang taunang pagdiriwang kung saan ang lahat ng stakeholders at board members ay naroroon. Kailangan kong maging kasama ni Kian. Nagbihis ako ng isang eleganteng gown na pinahiram ni Bea. Pakiramdam ko, hindi ako nabibilang doon. Ang bawat hakbang ko ay puno ng pagkailang. Nang magsimula ang programa, lumabas si Kian kasama ako at ang mga flash ng kamera ay parang kidlat na tumatama sa aming mga mata. Ladies and gentlemen, sabi ng host, ngayon ay formal nating ipapakilala ang ating CEO, Kian Alexander Mendez, kasama ang kanyang napakagandang kasintahan, Beatrice Garcia. Pilit akong ngumiti at hinawakan ko ang braso ni Kian. Ang puso ko ay kumakabog ng malakas. Pero nang magsalita si Kian, biglang may isang boses ang umalingaw sa hall. Hindi ba't dapat ay maging totoo tayo sa gabi ng pagdiriwang? Lumingon kami. Nakita ko si Don Ricardo Mendez, nakatayo sa isang sulok, nakangisi. Sa tabi niya ang isang matandang lalaki na kilalang board member na kalaban ni Kian. Don Ricardo, sabi ni Kian, ang kanyang boses ay malamig. Hindi ito ang oras para sa iyong mga drama. Drama? Tumawa si Don Ricardo. Hindi ito drama, Kian. Ito ay katotohanan. Ang totoo ay ang babaeng ito, at itinuro niya ako, ay hindi si Beatrice Garcia. Siya ay si Ara Mina Santiago, isang empleyado mo na may malaking utang at ginagamit mo lang para sa iyong mga plano. Naramdaman ko ang paglamig ng aking dugo. Lahat ng mata ay nakatingin sa akin. Ang mga bulungan ay lalong lumakas. Huwag kang magsinungaling, Dio, sabi ni Kian at humakbang siya sa harapan ko. Si Beatrice Garcia ang aking kasintahan. Talaga? Tumawa si Don Ricardo. Kung gayon, bakit may mga ulat na nagsasabing binabayaran mo siya? At bakit ang kanyang pamilya ay nasa matinding kahirapan? Isang litrato ang ipinakita sa malaking screen. Litrato ng aming bahay kasama ang aking nanay na may sakit. Ang mukha ko ay namutla. Niloloko mo ang lahat, Kian. Ginagamit mo ang babaeng ito, isang hamak na empleyado, para lang sa iyong personal na interes. Hindi siya karapat-dapat sa pangalan ng Mendez. Naramdaman ko ang pagbagsak ng aking mundo. Ang lahat ng kahihiyan, ang lahat ng pagkainsulto ay parang bombang sumabog sa aking harapan. Di ko na kaya. Tama na. Sigaw ko, ang aking boses ay nanginginig. Pinitawan ko ang braso ni Kian at tumakbo ako palabas ng hall. Narinig ko ang pagtawag ni Kian sa pangalan ko, pero hindi ako lumingon. Ang tanging gusto ko lang ay makalayo sa lugar na iyon, makalayo sa lahat ng kasinungalingan, makalayo sa lahat ng sakit. Habang tumatakbo ako palabas, ang cellphone ko ay nag-vibrate. Isang text message mula sa isang unknown number. Hindi ka nag-iisa na nagpapanggap. Ngayong gabi, hindi lang ikaw ang naging biktima ng kasinungalingan, maging ang kaibigan mo, si Bea, ay may malaking kasalanan sa iyo. Natigilan ako. Si Bea? Anong ibig sabihin nito? Ang taong pinagkatiwalaan ko, ang taong tinulungan ko, may kasalanan sa akin? Naramdaman ko ang pagkataksil na lumalamon sa akin. Ang lahat ng bagay na akala ko ay alam ko ay biglang naglaho na parang bula. Ang pagtakbo ni Ara palabas ng ballroom
ay parang isang matalim na kutsilyong tumusok sa puso ko. Narinig ko ang bulungan, ang pagtawa ng ilang board members, at ang matagumpay na ngiti ni Don Ricardo. Ngunit wala na akong pakialam. Ang tanging nakikita ko ay ang likod ni Ara, ang kanyang pagkadesperado at ang sakit na nakita ko sa kanyang mga mata. Ara, hintay! Sigaw ko, ngunit huli na, nawala na siya sa paningin ko. Nilingon ko si Don Ricardo, ang aking mga mata ay puno ng galit. Pagsisisihan mo ito, Tiyo, sabi ko. Ang aking boses ay malamig at puno ng babala. Hindi mo kilala ang taong sinaktan mo. Tumakbo ako palabas. Pilit na hinahanap si Ara. Nasaan siya? Sa gitna ng gulo, sa gitna ng kahiyan, kailangan ko siyang hanapin. Tumawag ako sa cellphone niya, ngunit walang sumasagot. Tinawagan ko si Bea, ngunit puro busy tone lang. Naramdaman ko ang pagka-frustrate. Pagkaraan ng halos isang oras na paghahanap, nakita ko siya. Nakaupo siya sa isang bench sa isang madilim na sulok ng parke. Ang kanyang mukha ay nakasubsob sa kanyang mga tuhod at ang kanyang mga balikat ay nanginginig. Umiiyak siya. Lumapit ako. Dahan-dahan. Ayokong gulatin siya. Ara, sabi ko, ang aking boses ay mas malumanay kaysa sa karaniwan. Nagtaas siya ng tingin. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Ang kanyang mukha ay namumula. At ang kanyang buhok ay gulo-gulo. Pero sa kabila ng lahat, nakita ko pa rin ang ganda niya. Ang tunay na ganda niya. Bakit ka pa nandito? Tanong niya, ang kanyang boses ay nanginginig. Hindi mo na kailangang magpanggap. Tapos na. Handa na akong mawala ng trabaho. Umupo ako sa tabi niya. Hindi ka mawawala ng trabaho, Ara, at hindi ako nagpapanggap. Niloko mo ako, Kian, sabi niya. Ang kanyang mga mata ay puno ng sakit. Ginawa mo akong katawa-tawa. Ginagamit mo lang ako para sa iyong mga laro sa pamilya niyo. Hindi totoo iyan, Ara, sabi ko. Hindi ko inakala na mangyayari iyon. Hinding-hindi ko gugustuhin na saktan ka. Inabot ko ang aking kamay at hinawakan ko ang kanyang pisngi. Ang kanyang balat ay malamig at ang kanyang mga luha ay umaagos pa rin. Alam ko, Ara, na mahirap ang pinagdadaanan mo. Alam ko na nasasaktan ka. Sabi ko, ang aking boses ay puno ng sinseridad. Pero sana maniwala ka sa akin. May nararamdaman ako para sa iyo. Hindi ito pagpapanggap. Tumingin siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagdududa. Paano ako maniniwala sa iyo, Kian? Ang lahat ay isang kasinungalingan. Maging si Bey. Nag-flash sa isip ko ang text message na ipinakita niya sa akin kanina. Ano ang sinabi ng text message tungkol kay Bea? Ipinakita niya sa akin ang cellphone niya. Hindi ka nag-iisa na nagpapanggap. Ngayong gabi, hindi lang ikaw ang naging biktima ng kasinungalingan. Maging ang kaibigan mo, si Bea, ay may malaking kasalanan sa iyo. Napakunot ang noo ko, si Bea? Anong kinalaman ni Bea dito? Hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin niyan, Ara, sabi ko. Pero sisiguraduhin kong malalaman natin ang katotohanan. Pero bakit pa, Kian? Tanong niya, ang kanyang boses ay puno ng pagkadesperado. Ang lahat ay wasak na. Wala na akong trabaho. Ang pangalan ko ay sira na. Ang pamilya ko ay madadamay. Hindi, hindi pa tayo tapos, sabi ko, at hinawakan ko ang kanyang kamay. Hindi kita hahayaan, hindi kita pababayaan na mag-isa. Pero, Ara, pakinggan mo ako,
Sabi ko, ang aking boses ay mas seryoso na ngayon. Nagsimula tayo sa isang kasinungalingan, pero ang nararamdaman ko para sa iyo, totoo iyon. Alam kong mahirap paniwalaan, pero sa gitna ng lahat ng kaguluhan, ikaw lang ang nakapagbigay sa akin ng kapayapaan. Hinaplos ko ang kanyang pisngi. Ang kanyang mga mata ay puno ng halo-halong emosyon, pagka-shock, pagdududa at isang maliit na kislap ng pag-asa. Ayokong mawala ka, Ara, sabi ko. At sa sandaling iyon, hindi ko na napigilan ang sarili ko. Niyakap ko siya at pagkatapos ay dahan-dahan kong inilapit ang aking muka sa kanya. Ang aming mga labi ay nagdampi. Isang halik na puno ng pagkadesperado. Isang halik na puno ng pagkalungkot. Isang halik na puno ng pag-asa. Naramdaman ko ang kanyang pagtugon. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang gumapang sa aking likod at ang kanyang mga labi ay gumalaw kasama ang akin. Ito ay hindi isang simpleng halik. Ito ay isang halik na nagpapahayag ng lahat ng emosyon na pilit naming itinago. Ang sakit, ang takot, ang pag-asa, at ang simula ng isang pag-ibig na hindi ko inakala na mangyayari. Nang bumitaw kami sa isa't isa, ang aming mga hininga ay mabigat. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa akin, puno ng gulat at pagkalito. Kian, bulong niya. Patawarin mo ako, Ara. Sabi ko, ang aking boses ay bahagyang nanginginig. Hindi ko sinasadya. Ngunit hindi ko ito pinagsisisihan. Halika, sabi ko, at hinawakan ko ang kanyang kamay. Kailangan nating umuwi at kailangan nating malaman ang totoo tungkol kay Bea. Habang naglalakad kami pabalik sa kotse, nakita ko si Bea. Nakatayo siya sa labas ng aking mansyon. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala at pagka-guilty. Napakunot ang noo ko. Ano kaya ang itinatago niya? Ang halik. Ang halik ni Kian ay nanatili sa aking labi, mainit at puno ng hindi maipaliwanag na damdamin. Sa gitna ng kaguluhan, ng kahihiyan, ng pagkataksil, ang halik na iyon ay parang isang liwanag na biglang sumulpot sa dilim. Ngunit ang liwanag na iyon ay mabilis na naglaho nang makita ko si Bea. Nakatayo siya sa labas ng mansyon ni Kian. Ang kanyang muka ay namumutla at ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Ngunit sa ilalim ng pag-aalala, may nakita akong kakaiba, isang bakas ng pagkakasala. Binitawan ko ang kamay ni Kian at lumapit kay Bea. Ang puso ko ay kumakabog ng malakas. Bea, sabi ko, ang aking boses ay malamig. Ano ang ginagawa mo dito? Nagulat siya nang makita ako. Ara, Kian, bakit kayo magkasama? Hindi mahalaga iyan, Bea, sabi ko, at ipinakita ko sa kanya ang text message mula sa unknown number. Ito, ano ang ibig sabihin nito? May kinalaman ka ba sa nangyari sa akin kanina? Sa lahat ng chismis, sa lahat ng kasinungalingan? Nakita ko ang biglang pagbabago sa mukha ni Bea. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki at ang kanyang mga labi ay nanginginig. Ara, hindi ko. Huwag kang magsinungaling, Be. Sigaw ko. Ang sakit at galit na naramdaman ko ay parang bulkan na sumabog. Ikaw ang pinagkatiwalaan ko. Ikaw ang kaibigan ko. Bakit mo ako gagawin ito? Lumapit si Kian sa amin. Ang kanyang muka ay seryoso. Beatrice, kung may alam ka sa nangyari, sabihin mo na. Huwag mo nang hintayin na lumabas pa ang iba pang katotohanan. Nakita ko ang pagbagsak ng mga balikat ni Bea. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha at ang kanyang muka ay namumutla. Patawarin mo ako, Ara.
Bulong niya at lumuhod siya sa aking harapan. Patawarin mo ako, natakot lang ako. Natakot? Natakot saan, Bea? Tanong ko. Ang aking boses ay puno ng galit. Sa pamilya mo o sa akin? Sa lahat, Ara. Sa lahat. Umiyak siya. Totoo, Kian. Nalaman ko na ikaw ang CEO ng kumpanya nyo bago pa man ako nagpanggap na nag-blind date. Ang aking pamilya, lalo na ang aking ina, ay pilit akong kinakasal sa iyo para sa aming business connections. Ayaw ko, kaya nakiusap ako kay Ara na tulungan ako. At pagkatapos, tanong ko, ang aking boses ay halos hindi marinig. Bakit mo ako hinayaan na masaktan? Bakit mo hinayaan na sirain nila ang pangalan ko? Niyayaan ako ni Don Ricardo, sabi ni Bea, ang kanyang boses ay nanginginig. Sinabi niya, kung hindi ako makikipagtulungan sa kanya, sisiguraduhin niyang mawawala ang lahat sa amin. Mawawala ang aming kumpanya. Mawawala ang lahat ng pinaghirapan ng pamilya namin. Naramdaman ko ang pagka-shock. Si Don Ricardo, anong kinalaman niya sa lahat ng ito? Kaya hinayaan mo lang siya? Tanong ko. Ang aking boses ay halos hindi na lumalabas. Hinayaan mo lang na sirain niya ang pangalan ko, ang reputasyon ko, para lang sa pera at kapangyarihan ng pamilya mo. Hindi ko sinasadya, Ara. Natakot lang ako. Umiyak siya. Pinagsisisihan ko ang lahat. Patawarin mo ako. Pero hindi ko siya mapatawad. Ang sakit ng pagkataksil ay mas masakit pa kaysa sa kahihiyan na dinanas ko. Kaya ang lahat ng sinabi mo sa akin, sabi ko, ang aking boses ay puno ng pait. Ang lahat ng pagtitiwala ko sa iyo, isang malaking kasinungalingan. Tumayo ako. Hindi na kita kilala, Bea. Hindi na kita kayang tingnan. Lumapit si Kian at hinawakan niya ang aking balikat. Ang kanyang muka ay seryoso at ang kanyang mga mata ay puno ng pagkagalit. Hindi sa akin, kundi kay Bea at sa lahat ng kaguluhan na nangyari. Hindi ka lang nagkasala kay Ara, Beatrice. Sabi ni Kian, ang kanyang boses ay malamig. Nagkasala ka rin sa akin at sa lahat ng pamilya ko. Naramdaman ko ang bigat ng sitwasyon. Ang pagkakaibigan namin ni Bea ay tila tuluyang nasira. Ang lahat ng pagtitiwala ko sa mga tao ay biglang naglaho. At ang relasyon ko kay Kian, ito ay nagsimula sa isang kasinungalingan at ngayon ay lalo pang lumalala. Wala na akong magagawa, sabi ko, at tumalikod ako. Tapos na ang lahat. Narinig ko ang pagtawag ni Bea sa pangalan ko, ngunit hindi ako lumingon. Ang puso ko ay parang bato. Ara, hintay! Sigaw ni Kian at hinawakan niya ang kamay ko. Hindi pa tayo tapos. Kailangan nating malaman ang lahat ng katotohanan. Tungkol kay Don Ricardo, tungkol sa lahat ng nangyari. Pero bago pa man ako makasagot, isang kotse ang huminto sa aming harapan. Bumaba si Don Ricardo kasama ang kanyang mga abogado at ang kanyang mukha ay puno ng tagumpay. Kian, Ara, sabi niya, nakangisi. Mukhang masaya kayo, pero mayroon akong dala, isang contract. Isang secret contract na nilagdaan ni Beatrice na nagsasaad na kung may mangyari sa kanyang arranged marriage sa iyo, ikaw, Ara, ang mananagot. Ang lahat ng iyong ari-arian, ang iyong trabaho, ay mawawala. Napakunot ang noo ko. Ano? Anong ibig niyang sabihin? At mayroon pa akong isang surprise, sabi ni Don Ricardo, ang kanyang ngisi ay lalong lumaki.
Mayroon akong ebidensya na ginagamit mo ang pondo ng kumpanya para sa iyong personal na interes, Kian, para protektahan ang babaeng ito. Ang lahat ng ito ay magagamit laban sa iyo. Naramdaman ko ang pagbagsak ng aking mundo. Hindi lang ako ang nasa panganib, maging si Kian. Kaya Kian, sabi ni Don Ricardo, ang kanyang boses ay puno ng pagkaasar. Mukhang talo na kayo, hindi kayo makakaalis dito ng buhay. Ngayon, ano ang gagawin nyo? Ang pagngisi ni Don Ricardo ay parang isang matalim na patalim na tumatagos sa aking dibdib. Ang kanyang mga salita ay parang bombang sumasabog sa aming harapan. Isang secret contract kay Bea, mga ebidensya ng pandaraya sa pondo ng kumpanya. Anong sinasabi mo, Tio? Sabi ko. Ang aking boses ay malamig at puno ng galit. Wala akong ginagawang masama. Talaga, Kian? Tumawa si Don Ricardo. Mayroon akong mga bank statements, mga receipts, at mga witnesses na magpapatunay na gumagamit ka ng pera ng kumpanya para sa iyong personal affairs. At ang babaeng ito, itinuro niya si Ara, ay kasabwat mo. Naramdaman ko ang paglamig ng aking dugo. Hindi totoo iyan. Wala akong ginagawang labag sa batas. Pero alam kong kayang-kaya ni Don Ricardo na manipulahin ang lahat ng ebidensya para lang sirain ako. Hindi totoo yan! Sigaw ni Ara, ang kanyang boses ay nanginginig. Hindi ginagawa iyan ni Kian. Oh, talaga ba, Mrs. Santiago? Sabi ni Don Ricardo, ang kanyang mga mata ay puno ng pagkaasar. Kung gayon, bakit meron akong kontrak na nilagdaan ni Beatrice na nagsasaad na kung mabigo ang kanyang arranged marriage sa akin, ikaw ang mananagot? At lahat ng ari-arian mo, kasama na ang trabaho mo, ay mawawala. Naramdaman ko ang pagka-shock. Nakita ko ang takot sa mga mata ni Ara. Ang contract na iyon ay isang trap. Isang trap na ginawa ni Don Ricardo para sirain kaming dalawa. Hindi! Hindi ko alam ang contract na iyan! Sigaw ni Ara. Hindi mo man alam pero nilagdaan iyan ng iyong kaibigan, Miss Santiago. Sabi ni Don Ricardo, nakangisi. At dahil sa arranged marriage na ito na hindi natuloy dahil sa inyong dalawa, ikaw ang mananagot. Ang lahat ng utang ng pamilya mo, ang lahat ng gastusin sa ospital ng nanay mo ay mapupunta sa iyo. Naramdaman ko ang pagbagsak ng aking mundo. Ginagamit niya ang kahinaan ni Ara laban sa kanya. Alam niyang kaya kong ipagtanggol ang sarili ko. Pero hindi ko kayang ipagtanggol si Ara laban sa ganoong klaseng kontrata. Wala kang karapatan na gawin ito, Tio. Sigaw ko. May karapatan ako, Kian, sabi ni Don Ricardo at ipinakita niya ang isang document. Ako ang chairman of the board at meron akong sapat na ebidensya para patalsikin ka sa iyong posisyon bilang CEO. Naramdaman ko ang pagkadesperado. Ang lahat ng pinaghirapan ko ay parang mawawala na. Ang kumpanya ng aking ama, ang legacy ng pamilya ko, ang lahat ay mawawala. Ang mga bodyguards niya ay lumapit. Ang kanilang mga muka ay seryoso. Kaya ngayon, Kian, Ara, sabi ni Don Ricardo, ang kanyang boses ay puno ng tagumpay. Ano ang gagawin nyo? Lalaban ba kayo o susuko na lang kayo? Niyakap ko si Ara. Ang kanyang katawan ay nanginginig. Nakita ko ang pagka-guilty sa kanyang mga mata. Pakiramdam niya, siya ang dahilan ng lahat ng ito. Huwag kang mag-alala, Ara. Bulong ko. Hindi kita hahayaan. Hindi ako susuko. Tiningnan ko si Don Ricardo.
Ang aking mga mata ay puno ng galit at determinasyon. Hindi ako susuko, Tiyo. Sabi ko, hinding-hindi ko hahayaan na makuha mo ang kumpanya ng aking ama at hinding-hindi ko hahayaan na masaktan mo si Ara. Talaga? Tumawa si Don Ricardo. Kung gayon, paano mo gagawin iyon, Kian? Ang lahat ng board members ay nasa panig ko at mayroon akong mga ebidensya laban sa iyo. Mayroon din akong ebidensya laban sa iyo, Tio. Sabi ko, ang lahat ng illegal transactions mo, ang lahat ng corruption mo, ang lahat ng blackmail mo sa mga tao sa paligid mo. Nagulat si Don Ricardo. Ang kanyang ngisi ay naglaho. Paano? Paano mo nalaman? Bulong niya. Matagal na kitang pinagmamasdan, Tio, sabi ko. Mula pa noong bata pa ako, alam ko ang lahat ng ginawa mo. Sa nanay ko, sa tatay ko, sa aming pamilya, at ngayon, sisiguraduhin kong pagbabayaran mo ang lahat ng iyan. Pero bago pa man ako makakilos, dalawang bodyguards ang humawak sa akin. Ang aking cellphone ay nahulog sa lupa. Hindi mo kami kayang talunin, Kian, sabi ni Don Ricardo. Ang kanyang ngisi ay bumalik. Wala kang magagawa, talonan ka na. Naramdaman ko ang pagkadesperado. Ang aking mga kamay ay nakatali, hindi ako makakilos. Kian! Sigaw ni Ara. At sa sandaling iyon, isang matandang babae ang lumabas mula sa likod ng mga kotse. Si Lola Elena Mendez. Ang kanyang mukha ay seryoso at ang kanyang mga mata ay puno ng galit. Ricardo! Sigaw ni Lola Elena. Ang kanyang boses, bagamat matanda, ay puno ng awtoridad. Tama na, wala kang karapatan na gawin ito. Nagulat si Don Ricardo. Lola, anong ginagawa niyo dito? Hindi ako papayag na sirain mo ang pamilya na ito, Ricardo. Sabi ni Lola Elena, hawak niya ang isang lumang kahon. Mayroon akong dala, isang bagay na matagal nang itinago. Isang bagay na magpapatunay ng lahat ng kasinungalingan mo. Naglakad si Lola Elena papalapit sa amin. Ang kanyang mga mata ay nakatingin lang kay Don Ricardo. Kaya ngayon, Ricardo, sabi ni Lola Elena. Ang kanyang boses ay matigas. Handa ka na bang harapin ang katotohanan? Handa ka na bang harapin ang lahat ng kasalanan mo? Naramdaman ko ang bahagyang pag-asa. Si Lola Elena. Siya lang ang makakatulong sa amin. Ang presensya ni Lola Elena ay parang isang kidlat na tumama sa gitna ng bagyo. Ang kanyang matatag na tinig ay umalingaw-ngaw sa hangin, nagpapahinto sa lahat ng kaguluhan. Ang kahon sa kanyang kamay ay tila naglalaman ng kapangyarihang kayang baliktarin ang lahat. Lola, ang pagkabigla sa mukha ni Don Ricardo ay hindi maitago. Ang kanyang ngisi ay naglaho at pinalitan ng takot. Ricardo, sabi ni Lola Elena, ang kanyang mga mata ay matalim na nakatingin sa kanyang pamangkin. Hindi mo inakala na darating ang araw na ito, hindi ba? Ang araw na malalaman ng lahat ang katotohanan. Binitawan ng mga bodyguards si Kian. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pagkalito, hindi alam kung sino ang susundin. Lumapit si Lola Elena sa isang mesa na walang kalat. Dahan-dahan niyang binuksan ang kahon. Sa loob nito, mayroong mga lumang sulat, mga litrato, at isang audio recorder. Para sa inyong lahat na naririto, simula ni Lola Elena, ang kanyang boses ay malinaw at matatag. Nandito ako ngayong gabi, hindi para gumawa ng gulo, kundi para ibunyag ang katotohanan. Ang katotohanan na matagal ng pilit na itinago ni Ricardo. Naramdaman ko ang pagbilis ng tibok ng puso ko. Ito na ang gabi na malalaman namin ang lahat. Sinabi mo kanina, Ricardo,
Patuloy ni Lola Elena, na iniwan ng nanay ni Kian ang kanyang pamilya, na pinili niya ang ibang lalaki. Isang kasinungalingan iyan. Nagulat si Don Ricardo. Lola, anong sinasabi niyo? Ang totoo, Ricardo, sabi ni Lola Elena at kinuha niya ang isang lumang sulat. Ikaw ang nagplano ng lahat. Ikaw ang nagpilit sa nanay ni Kian na umalis. Ikaw ang nagbigay sa kanya ng pera para lumayo. Dahil sa tingin mo, siya ang hadlang sa iyong pagkuha sa kumpanya. Nagulat ang lahat. Ang mga board members ay nagbulungan. Ang mukha ni Kian ay namutla at ang kanyang mga mata ay puno ng pagka-shock. Mayroon din akong ebidensya ng lahat ng iyong illegal transactions, sabi ni Lola Elena, at inilabas niya ang ilang documents. Ang lahat ng iyong blackmail sa mga board members. Ang lahat ng iyong pandaraya sa pondo ng kumpanya. Pagkatapos, inilabas niya ang audio recorder. At ito ang recording ng iyong pag-uusap sa ina ni Kian, kung saan pilit mo siyang pinipilit na umalis. At binabantaan mo siya na sisisirain mo ang pangalan niya at ang kanyang pamilya kung hindi siya susunod. Pinatugtog ni Lola Elena ang recording. Ang boses ni Don Ricardo ay malinaw na naririnig, puno ng galit at pagbabanta. At ang boses ng ina ni Kian, puno ng takot at pagkadesperado. Kaya ngayon, Ricardo, sabi ni Lola Elena, ang kanyang boses ay malamig. Ano ang masasabi mo? Hindi na ito isang laro. Ito ay isang katotohanan. At ang lahat ng ebidensya ay nasa aking kamay. Ang mukha ni Don Ricardo ay namutla. Hindi siya makasagot. Ang lahat ng kanyang mga plano ay biglang gumuho. Kian, anak, sabi ni Lola Elena at lumapit siya kay Kian. Patawarin mo kami. Patawarin mo kami sa lahat ng kasinungalingan. Ang nanay mo ay hindi masamang tao. Napilitan lang siya. At ang iyong ama, namatay siya sa sakit sa puso, pero hindi dahil sa lungkot. Namatay siya dahil sa stress na dulot ng mga problema sa kumpanya na dulot din ni Ricardo. Niyakap ni Kian si Lola Elena. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Ang lahat ng galit at sakit na matagal niyang itinago ay parang biglang nawala. At para sa iyo, Ara Mina Santiago, sabi ni Lola Elena at ngumiti siya sa akin. Hindi ka isang palamunin, hindi ka isang sinungaling. Ikaw ay isang matapang at tapat na babae at ipinagmamalaki kitang maging bahagi ng pamilyang ito. Naramdaman ko ang biglang pag-init ng aking mga mata. Ang lahat ng sakit, ang lahat ng kahiyan ay biglang nawala. Pinalitan ng pag-asa. Ang mga board members ay nagpasya. Si Don Ricardo ay agad na pinatalsik sa kumpanya at ipinasa sa kanya ang mga legal documents para sa kanyang mga kasalanan. Ang lahat ng blackmail at pandaraya niya ay nabunyag. Nang mag-isa na lang kami ni Kian at Lola Elena, niyakap ako ni Kian ng mahigpit. Salamat, Ara, bulong niya. Salamat sa pagiging kasama ko sa lahat ng ito. Kung wala ka, hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa akin. Naramdaman ko ang init ng kanyang yakap. Ang lahat ng sakit na dinanas namin ay parang naglaho na, pinalitan ng pag-ibig. Kian, sabi ko, ang aking boses ay nanginginig. Patawarin mo rin ako sa lahat ng kasinungalingan ko, sa pagpapanggap ko. Wala kang kasalanan, Ara, sabi niya, at hinalikan niya ako sa noo. Ang lahat ng iyan ay nagdala sa atin dito, at ngayon malaya na tayo. Malaya na tayo para mahalin ang isa't isa. Lumingon ako sa kanya. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-ibig.
At sa sandaling iyon, alam kong ito ang tunay na pag-ibig. Ang pag-ibig na nagdudulot ng kapayapaan, ng pagtitiwala at ng pag-asa. Ang pagdakip kay Don Ricardo ay parang isang mabigat na pasanin na biglang inalis sa aking mga balikat. Ang lahat ng galit, sakit at pagdududa na matagal kong dinala ay parang biglang naglaho. Ngunit hindi pa tapos ang laban. Ang emosyonal na sugat ay kailangan pa ring hilumin. Nang gabing yon, matapos ang lahat ng kaguluhan, kami na lang ni Ara ang naiwan sa opisina. Ang katahimikan ay kumalat sa buong lugar na parang nagbibigay ng kapayapaan. Niyakap ko si Ara ng mahigpit. Ang kanyang presensya ay parang isang kape na mainit na nagbibigay ng init sa malamig kong puso. Salamat, Ara, bulong ko. Hindi ko alam kung paano ako magpapasalamat sa iyo. Dahil sa iyo, nalaman ko ang totoo. Dahil sa iyo, malaya na ako. Naramdaman ko ang kanyang pagtugon. Hindi mo kailangang magpasalamat, Kian. Ginawa ko lang ang nararapat. Inangat ko ang kanyang muka at tiningnan ko ang kanyang mga mata. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagod. Ngunit mayroong maliwanag na kislap ng pag-asa. Matagal kong hinintay ang araw na ito, Ara. Sabi ko, ang araw na magiging malaya ako sa mga kasinungalingan, sa lahat ng sakit, at ngayon kasama kita. Magmula noon, nagbago ang lahat. Si Don Ricardo ay nahaharap sa mga kaso ng pandaraya at corruption. Ang kumpanya ay unti-unting bumabalik sa normal at ang aming relasyon ni Ara ay nagsisimula na ring maging totoo. Isang araw, dinala ko si Ara sa puntod ng aking mga magulang. Ito ang unang pagkakataon na may kasama ako sa lugar na iyon, bukod kay Lola Elena. Papa, Mama, sabi ko, ang aking boses ay bahagyang nanginginig. Nandito po ako, kasama ko po si Ara. Siya po ang babaeng nagpakita sa akin ng tunay na pag-ibig. Ang babaeng nagturo sa akin na magtiwala ulit. Niyakap ako ni Ara. Naramdaman ko ang kanyang suporta. Masaya ako para sa iyo, Kian, bulong niya. Alam kong ipinagmamalaki ka ng iyong mga magulang. Sa mga sumunod na araw, unti-unti akong nagbubukas kay Ara. Kinukwento ko ang mga memories ko sa aking ina, ang sakit na naramdaman ko at ang pagka-guilty na matagal kong dinala. At si Ara, tahimik lang siyang nakikinig at binibigyan ako ng lakas. Isang hapon habang nasa opisina ako, may kumatok sa aking pinto, si Bea. Ang kanyang mukha ay namumutla at ang kanyang mga mata ay puno ng pagka-guilty. Kian, sabi niya, ang kanyang boses ay nanginginig. Patawarin mo ako, pinagsisisihan ko ang lahat ng ginawa ko. Alam ko, Bea, sabi ko, at pinapatawad na kita. Pero kailangan mo ring harapin ang responsibilidad mo. Alam ko po, sabi niya. Nakausap ko na si Ara at hiningi ko na rin ang kapatawaran niya. Natuwa ako sa narinig ko. Ang pagkakaibigan ni na Ara at Bea ay mahalaga kay Ara. Pagkatapos ng ilang linggo, unti-unting bumalik ang lahat sa normal. Naging matatag ang kumpanya. Si Don Ricardo ay nasa likod ng rehas. At ang aming relasyon ni Ara ay lalong lumalalim. Isang gabi, dinala ko si Ara sa isang romantic dinner. Ang lahat ay perpekto. Ang pagkain ay masarap, ang musika ay malumanay, at ang mga city lights ay parang mga bituin. Kian, sabi ni Ara, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-ibig. Salamat sa lahat. Salamat sa pagiging kasama ko. Salamat sa pagtitiwala mo sa akin. Hindi ikaw ang dapat magpasalamat, Ara, sabi ko. Ako ang dapat magpasalamat sa iyo.
Ikaw ang nagturo sa akin kung ano ang tunay na pag-ibig. Ikaw ang nagpakita sa akin na mayroon pang pag-asa sa mundo. Hinawakan ko ang kanyang kamay. Ang kanyang mga daliri ay malambot at mainit. Alam mo ba, Ara? Sabi ko, simula noong nakilala kita, nagbago ang lahat. Ang aking mundo ay naging mas maliwanag. Ang aking puso ay naging mas mainit. Tumingin ako sa kanyang mga mata. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa. Aramina Santiago, sabi ko, ang aking boses ay bahagyang nanginginig. Mayroon akong isang tanong sa iyo. Ang mga salita ni Kian, mayroon akong isang tanong sa iyo, ay umalingaw-ngaw sa hangin kasama ang tibok ng puso ko. Sa ilalim ng mga city lights, sa gitna ng lahat ng pinagdaanan namin, ang sandaling ito ay parang isang panaginip. Tiningnan ko siya. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-ibig, ng pag-asa at ng isang bagong simula. Bumaba siya sa isang tuhod at kinuha niya ang isang maliit na kahon mula sa kanyang bulsa. Binuksan niya ito at sa loob mayroong isang simpleng singsing na may isang maliit na diamante. Hindi ito kasing laki ng mga singsing na nakikita ko sa mga magasin, ngunit sa aking mga mata, ito ang pinakamagandang singsing sa mundo. Aramina Santiago, sabi niya, ang kanyang boses ay nanginginig. Simula noong una tayong nagkita, akala ko isa ka lang kasinungalingan, isang fake fiancé. Pero sa bawat araw na lumipas, mas nakikita ko ang totoo sa iyo, ang iyong tapang, ang iyong kabaitan, ang iyong pagmamahal. Naramdaman ko ang pag-init ng aking mga mata. Ang mga luha ay nagsisimula ng umagos. Tinuruan mo ako kung ano ang tunay na pag-ibig, Ara. Patuloy niya. Tinuruan mo ako na magtiwala ulit, na magmahal ulit. At ngayon, hindi ko na kayang mabuhay nang wala ka. Huminga siya ng malalim. Kaya Ara Mina Santiago, mahal ko, will you marry me? Magiging asawa ko ba ang aking tunay na pag-ibig? Hindi ko na napigilan ang aking mga luha. Ang lahat ng sakit, ang lahat ng takot ay biglang nawala, pinalitan ng kaligayahan. Oo, sigaw ko at niyakap ko siya ng mahigpit. Oo, Kian, pakakasalan kita. Naramdaman ko ang kanyang pagtawa. Hinalikan niya ako sa labi. Isang halik na puno ng pag-ibig at pangako. Ang balita ng aming engagement ay mabilis na kumalat. Si Lola Elena ang unang bumati. Niyakap niya ako ng mahigpit at sinabi niya, alam kong mangyayari ito. Ang puso ay hindi kayang magsinungaling. Maging si Bea ay masaya para sa amin. Matapos ang lahat ng nangyari, humingi siya ng kapatawaran sa akin at unti-unti naghilom din ang aming pagkakaibigan. Dumalo siya sa aming kasal at masaya ako na siya magiging maid of honor ko. Ang aming kasal ay simple lamang ngunit puno ng pag-ibig. Hindi ito isang magarbo na kasal sa isang mamahaling hotel. Ito ay isang kasal sa hardin ng mansyon ni Kian sa ilalim ng mga bituin kasama ang aming mga pamilya at malalapit na kaibigan. Nang maglakad ako sa aisle, nakita ko si Kian. Nakangiti siya at ang kanyang mga mata ay puno ng pag-ibig. Suot ko ang isang simpleng wedding gown. Pero pakiramdam ko, ako ang pinakamagandang babae sa buong mundo. Kian Alexander Mendez, sabi ko, habang hawak ang kanyang kamay, ipinapangako ko sa iyo ang aking pag-ibig, ang aking katapatan, ang aking pagtitiwala, sa hirap at ginhawa, sa sakit at saya, ikaw ang aking pag-ibig, ang aking katuwang, ang aking lahat. Aramina Santiago, sabi niya,
Ang kanyang boses ay puno ng pag-ibig. Ipinapangako ko sa iyo ang aking buhay, ang aking puso, ang aking pagmamahal. Hindi ako perpekto. Pero sa iyo, natutunan ko na ang pag-ibig ay hindi kailangan ng perpekto. Kailangan lang ng totoo. At ikaw, Ara, ikaw ang aking totoo. Nang maghalikan kami, naramdaman ko ang kuryente na dumaloy sa aming mga katawan. Ito ang halik ng tunay na pag-ibig, ang halik ng pangako, ang halik ng isang bagong simula. Pagkatapos ng kasal, kami ni Kian ay umupo sa isang bench kasama si Lola Elena. Nanonood kami sa paglubog ng araw. Ang mga kulay ay pula, orange at dilaw na nagbibigay ng kapayapaan sa aming mga puso. Masaya ako para sa inyong dalawa, mga apo, sabi ni Lola Elena, nakangiti. Ang pag-ibig ay parang isang halaman. Kailangan itong alagaan. Kailangan itong diligan. At kung totoo, ito ay mamumukadkad gaano man kahirap ang mga pagsubok. Niyakap ko si Kian. Ang lahat ng pinagdaanan namin ay parang isang mahabang panaginip. Ang kasinungalingan, ang sakit, ang pagkataksil. Ngunit sa huli, ang pag-ibig ang nagwagi. Napatunayan namin na ang tunay na pag-ibig ay hindi base sa estado sa buhay, hindi base sa pera, at hindi base sa mga kasinungalingan. Ito ay base sa pagtitiwala, sa pagkatapat, sa pagmamahal, at sa pagtanggap ng bawat isa sa lahat ng imperfections. At sa gitna ng paglubog ng araw, alam kong ito na ang simula ng aming habang buhay. Isang habang buhay na puno ng tunay na pag-ibig. At dito nagtatapos ang kwento ni na Kian at Ara. Isang paglalakbay na puno ng kasinungalingan, sakit at sa huli, tunay na pag-ibig. Sa aming minamahal na mga tagapakinig, isang taus-pusong pasasalamat ang nais kong iparating sa inyong lahat. Maraming salamat sa pagsama sa amin sa bawat kabanata, sa bawat pagtawa, pagluha, at pag-asa ni Naara at Kian. Ang inyong pagsubaybay ang nagbigay buhay sa bawat pahina, sa bawat salita. Ang pagsulat ng kwentong ito ay isang emosyonal na paglalakbay para sa akin. Habang isinusulat ko ang bawat detalye ng pagpapanggap ni Ara, ang paghahanap ni Kian sa katotohanan at ang mga pagsubok na kanilang hinarap, naramdaman ko ang bawat kirot at kaligayahan. Nakita ko kung paano ang mga kasinungalingan ay maaring maging simula ng isang bagay na tunay at kung paano ang pagmamahal ay kayang lumampas sa lahat ng balakid. Ang kwento ni Naara at Kian ay higit pa sa isang simpleng pag-ibig. Ito ay isang paalala na ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi nakikita sa kanyang estado sa buhay o sa kanyang yaman, kundi sa kanyang puso, sa kanyang katapatan, at sa kanyang kakayahang magmahal. Sana ay naiwan sa inyong puso ang mensahe ng pag-asa, ng pagpapatawad, at ng paniniwala na ang bawat isa sa atin ay karapat-dapat sa isang pag-ibig na totoo at walang pretensyon. Ang pag-ibig na kumikilala sa ating mga kahinaan at niyayakap ang ating pagiging totoo. Muli, maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta. Sana ay nagbigay ito sa inyo ng inspirasyon at ng isang ngiti. Ipagpatuloy niyo po ang pagbahagi ng inyong mga saloobin at damdamin. Ang inyong mga komento ay nagbibigay sa amin ng inspirasyon upang lumikha pa ng mas maraming kwento. Hanggang sa muling pagkikita. Nagmamahal, Pusong Tagalog TV.